pruwebang hinihintay ng lahat hinggil sa Noah's Ark ay lumabas na. Ang pagtatalo tungkol sa Duro Pinar Formation ay hindi tumitila mula nang ito ay matagpuan. Labi nga ba ito ng Noah's Ark o mga bato at lupa lamang? Ang resulta sa pagsusuring ginawa kamakailan lang ay walang duda na magpapasabog sa mainit na debate kung totoo ang kwento sa Biblia o katang-isip lamang. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na may nakita mga sayantipiko sa ilalim ng pinaniniwalang Noah's Ark na kahit sila ay tila nataranta. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Alamin natin kung totoo ba. Ilang dekada nang pinagtatalunan ang katotohanan hinggil sa natagpuang hugis barko sa probinsya ng Agri sa bansang Turkiye. Marami ang naniniwala na ito ang labi ng arko ni Noah mula sa Biblia. Tinawag itong Duro Pinar Formation dahil natagpuan ito ni Kapitan Ilhan Duro Pinar noong taong 1959. Bagamat unang nasilayan ng mga taga-Uzenggili matapos ang mga pagulan at pagguho ng lupa, si Duro Pinar ang opisyal na nagpahayag nito gamit ang helikopter para makita ang tunay na hugis mula sa ere. Sinabi sa libro ng Genesis na sa ika-17 araw ng ika-7 buwan sa bundok ng Ararat, sumadsad ang barko ni Noah. Hindi man eksakto ang sukat na binanggit sa Biblia na 300 cubits. Ang Duro Pinar Formation ay halos ganun din ang haba. Taong 1960, isinagawa ang unang scientific survey sa Duro Pinar Formation para masuri kung may basihan ng paniniwala na ito ang posibleng labi ng Noah's Ark. May mga researcher na nagpunta sa lugar at nagsagawa ng paghukay at pagsusuri sa bulubundukin. Hindi ito gaanong napag-aralan dahil sa pagbabawal ng gobyerno. Gayunpaman, limitado man sila ay tinignan ng mga dalubhasa kung may makikitang ebidensya na magpapatunay na ito ay gawang tao, tulad ng kahoy, istruktura o anumang bagay na hindi mula sa bundok. Pero base sa resulta ng kanilang pag-aaral, walang natagpuang malinaw na pruweba na ito ay isang arko. Sa halip, nagdesisyon ang mga eksperto na ito ay walang iba kung hindi isang malaking bato. Noong 1977, muling nabuhay ang interes sa Duro Pinar Formation dahil sa isang explorer na si Ron Wyatt. Hindi siya isang archaeologist, pero naging interesado siya sa lugar at nagsimulang magsagawa ng sariling investigasyon. Napansin niya na ang hugis na parang barko ay halos tugma sa sukat na binanggit sa Book of Genesis. Dahil dito, ipinahayag niya sa media na posible itong labi nga ng Noah's Ark. Pero sa kabila ng lahat, maraming scientists ang hindi agad naniwala dahil sa kakulangan sa matibay na ebidensya. Hindi sapat ang hugis at sukat para patunayan na ito ay isang sinaunang barko. Gayunpaman, imbis na tumigil ang pagsusuri sa lugar, dahil kay Ron Wyatt, lalo pang dumami ang mga nagsagawa ng kani-kanilang pag-usisa. Mga taong 1980, nagsimula ng gamitin ng mas makabagong teknolohiya tulad ng Ground Penetrating Radar o GPR sa pagsusuri ng Duro Pinar Formation. Layunin itong pag-aralan kung ano ang nasa ilalim ng lupa upang matumbok ang katotohanan. Base sa mga scan na ginawa, may mga nadetect na parang internal layers sa loob ng formasyon na hindi agad maipaliwanag kung natural lang o may ibang pinanggalingan. Ito ay mga patong-patong na layer ng lupa at bato. Posibleng ito ay gawa ng tao. Hindi pa man masiguro, lalo itong nagbigay buhay sa interes ng mga researchers at mga believers. Pero kahit pa, maraming scientist ang maingat sa pagbalita
At sinabing hanggat walang material na pruweba, hindi pa rin sapat na sabihin ito nga ang labi ng arko, ang daanan at ang silid ng 8 taong nasa arko. Matapos ang paglabas ng karagdagang scan, isa na lamang ang kanilang dapat gawin. Ito ay hukayin ang ilalim upang makita ang mga silid. Kaya itinakdang gawin ng research team ang susunod na hakbang sa pag-aaral ng Duro Pinar Formation. Ang paggamit ng AI na nakaprogram sa isang remote-controlled na robot para ma-explore ang mga tunnel sa ilalim. Sa halip na maghukay, mas pinili nilang gumamit ng ganitong teknolohiya para maiwasan ang posibleng pagkasira ng site. Plano nilang ipasok ang robot sa mga natukoy na lagusan para kumuha ng mga larawan at video mula sa loob. Pati na rin mangolekta ng samples mula sa mas malalim na bahagi ng formasyon. Sa ganitong paraan, mas makakakuha sila ng direktang ebidensya kung ano ang nasa loob ng mga hollow spaces na nakita sa scans. Ebidensyang baka magbago sa landas ng relihiyon. Sa kasalukuyan, nabuhay muli ang interes ng taong bayan hinggil sa Duro Pinar Formation. Marami ang nakumbinsi nang lumabas ang resulta ng scan. Siyempre, hindi na rin maiiwasan na patuloy na maghihinala ang marami. Kanya-kanya ng paniniwala, depende kung sino ang tatanungin. Pero ayon sa mga researchers, mahalaga ang maingat na pagsusuri dahil sa oras na ito ay mahukay, hindi na maibabalik ang orihinal na ayos ng lugar. At alam ito ng lokal na pamahalaan sa probinsya ng Agri. Ganon din ang ikinababahala ng mga taga-Uzengili na baka masira ang lugar dahil sa pagsusuri. May posibilidad na maging balakid ito upang mahukay ang formation. Kaya mas inuuna muna nila ang non-invasive methods bago ang paghukay. Iyan ay kung sila ay pahihintulutan. Anong aral ang mapupulot dito? Ang pruwebang hinihintay ng lahat hinggil sa Noah's Ark ay lumabas na. Malamang ang bagong tuklas ay babasag sa mainit na debate kung totoo ang kwento sa Biblia o katang isip lamang. Marami ang nagulat sa natagpuang mga daanan at mga silid sa ilalim ng Duro Pinar Formation. Siyempre meron ding mga hanggang ngayon ay kahit nakalantad ang patunay, hindi magbabago ang isip. Kaya ang aral dito ay, to one who has faith, no proof is necessary. But to one without faith, no proof is possible. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.